blurred ninyo, if ever po. Hindi. Boses mo lang, ma'am. O, sige po, sige. Ayan, Pwede ma'am. naman. Nagpaalam ako kay ma'am, yung usapan namin ay iba-vlog ko. Kasi experience niya sa garnish to, ma'am, na? Huwag mo lang bakit yung pangalan Yes, mo, ma'am. po. O, sige, ma'am. Ano bang kwento mo, ma'am? Yun na nga po, nag-garnish na po. Yung garnishment ay year 2024 pa po. O, nag-start na po ng ano. So, wala na Kailan po lang akong yan, ma'am? magawa. Kailan lang yan? Po? 2024? Opo, 2024 po nag-start yung garnishment. Ngayon, di tumawag po ako dun sa lending company. Ang sabi po ay... Huwag mong banggitin yung lending Opo, company, opo. ah. Yes po. Ang sabi, mai-stop naman daw po automatic once na tapos na po yung obligation. So, wala na po akong magawa. So, nandun na po nga lahat. Nakuha na. Ngayon, sabi ko, hinihintay ko po na ma-stop. Wala po akong idea kung magkano na po ang nakuha. Yun po ang pagkakamali ko. Hindi ko po na-monitor na lahat ng benefits. Hindi ko po na-monitor, hindi ko po na-lista na nakukuha nila. So, eto na nga po, yesterday lang po, nagpunta po ako ng land bank. Kasi, Sige. Okay naman. last year po, na ang pagkakasabi, sabing ganun sa akin doon sa lending, ma'am, siguro wala din po kaming idea kung magkano na po yung ano, hindi po namin na-monitor yan. Kasi yung sheriff na daw po ang nakakaalam nun, at saka yung bangko. So, ganun po. So, more or less, ma'am, baka next year, sabi sa akin po. Last year po yun, nung tumawag po ako. So, ngayon na po yung next year na binabanggit. So, bakasyon na po. Kaya may time po akong pumunta ng land bank. So, kahapon lang po ito. Tapos, nagulat po yung manager. Pagtingin niya po sa bank statement ko, ang balance na po nung ang total pera ko na po na na-garnish nila or naka-freeze ay 502,000 na po, 686. Laki. To be exact po. Opo. Nagulat po nga po siya. Sabi niya, ma'am, ang laki na po ng balanse mo. Magkano po ba yung babayaran mo po dapat doon sa lending? Ano po, ma'am? Sabi ko, nasa 261. Oh, sobra ka na. Bakit ngayon ka lang ma'am, kasi ang ko po, hinihintay ko po na ma-stop na po. Kasi sabi, automatic naman po ma-stop once na fully paid na po. May record naman yung land bank, ma'am, kung magkano? Opo, meron po. Binigyan po ako ni Madam Manager. Oo, banggitin. So, ano nangyari, ma'am? So, ito na nga po. Sabi niya, hindi pa po. Ito nga po ang pinoproblema ko ngayon. Sabi nung manager, ma'am, kontakin mo yung hotline nung sheriff. So, kinontak ko po kahapon din po agad-agad. So, sad to say po, Sir Bong, yung sheriff, nag-retire na. Wala namang problema dun, ma'am. Tanong mo lang dun sa RTC ba yan? Kung sino po pwede pumalit ang dyan? So, ito na nga po yung sa land bank. Opo, yes po. Ang worry ko po ganito po. Kasi ang sabi po dun sa RTC, may nakausap naman po ako dun sa RTC in fairness, na siguro may record din po kasi nakita din po nila yung anong sinabi ko po yung name ko. That's true. Ma'am, sabing ganon. Tapos na po yung duty namin as sheriff, na-serve na po namin. So, doon na po kayo contact sa lending company. Yun po ang sabi doon sa RTC, sir. Doon sa nakausap ko po doon. Ngayon... Caloocan ba yan, ma'am? Caloocan, Quezon City. Yung RTC po? Hindi po. Sige. Sige, ma'am. So, i-chat ko po later sa inyo kung saan po yung branch. Okay po, sir. So, itutuloy ko po. So, tumawag po ako dun sa lending company. Kahapon din po.
tumawag din po ako agad. Oh. Di in-inform ko po sila, ma'am, kasi po ganito po, na notice ko po na sobra na po yung naka-freeze. Pero yung pera po, sir, wala pa po sa kanila, nasa bangko pa po yun. Opo. So ngayon, sabi ko po doon sa kausap ko doon sa lending, ma'am, baka pwede naman po na magawan ng paraan na hindi ko naman po kukunin yung yun lang pong sobra, ma'am. Sabi kong ganun. Kailangan ko po kasi taon na pong binilang na nag-sacrifice po ako. Tapos? Sabi ko, baka naman pwede pong makuha ko po kaagad yung sumobra na napakalaki na po. Sabi kong ganun. Ma'am, kukontakin pa po namin yung sa sheriff kung sino pong pumalit doon kay sa nag-retire. Sabi niya ganun, ma'am, ilang days naman po ako maghihintay diyan, ma'am. Baka pwede naman po na kasi lumalabas po, Sir Bong, na yung total na 261,000 na kailangan nilang makuha, meron pa pong 6% per annum and then may another 6% pa po na legal interest. Yun daw po yung i-compute. Pwede naman po siguro na mag-compute na lang po natin, iwanan ko na lang po sa bangko at withdrawin ko po yung tira. Ma'am, kailangan po ng ang dami po niyang sinabi, sir, na ma'am, mga ilang po ba ako makakapaghintay dyan, sabi. Hindi, anong bangko yan? Anong bangko yan, ma'am? Sa anong branch ng bank? Dito po sa Novaliches. Dito sa natin, sa ba yan? Sa Robinson? Opo. Mabait naman diyan Ibibigay na nila yan. Mabait po. Ha? Mabait po yung manager, sir. Oo, ma'am. Ang alam ko diyan, ma'am, kasi may kopya naman yung may kopya yung land bank. Kung magkano lang kakaltasin niya, dapat yung land bank na makaka-decide. Hindi mo na kailangan pumunta, ma'am, ng RTC. Kasi may kopya naman yung land bank kung magkano yung ikakaltas diyan Meron po. Ano sabi ng land bank manager? Sabi po, bumalik po ako dun kay manager kahapon nung nakausap ko po si RTC, si Sheriff at saka dun po sa Kasi ang kinaka-worry ko po, sir, ang sinabi po nung taga-lending, ma'am, hindi na po aabutin ng ng isang taon ang pagpaprocess para mabalik po yung Ma'am, ma'am, makinig ka, isang ma'am. taon? Makinig ka. Yes po. Ang kausap mo lang dyan yung land bank dahil meron silang record kung magkano lang kakaltasin sa'yo. Sila na may liability dyan pag hindi sinuli sa'yo yung sobra. Sila na yung pwede mong balikan. Kasi ma'am, sabi mo sa land bank, ma'am, di ba nakalagay naman dyan kung magkano yung iga-garnish nyo? Pag na-sustain na yung garnish na amount, mag-i-stop na yung land bank. Responsibility ng land bank yan. Pwede mo na silang isumbong. Sir, di ibig sabihin po pwede po akong bumalik sa land bank. Sabi ko kamo. Sabihin mo kamo na nakapag ka ng guidance. Kayo naman daw po ang pwede sila naman na magde-decide niyan kasi tapos na 'di ba? Sabihin mo, ma'am, 'di ba may record naman po kayo kung magkano yung kakaltasin. Ano po ang problema? Ba't hindi niyo maibigay sa akin? Yun nga po, hindi daw po sila makakapag-decide. Basta Bakit hindi kayo makakapag-decide, ma'am? Alam niyo naman po kung magkano yung kakaltasin niyo. Di ba? Opo. Balik ka dyan. Pag hindi, punta tayo sa sa central office ng land bank. Sige po, sir. Oo, balikan mo. Ang gagawin ko po, kasi kung hindi niyo raw po bibigay, sasamahan na lang daw po ako ni Sir Bong doon sa sa central office ng land bank nyo. Ha? Opo. Land bank lang yan, ma'am. Land bank lang yan. Land bank lang yan. Kahit kanino mo itanong. Sige Siyempre, po, labas sir. na dyan yung labas na dyan yung RTC, tama sila Pero dyan, ma'am, ang kumukuha dyan ng garnish, yung sheriff, ibinabalik yan doon sa judge yata yan, ma'am. Tapos, yung lending, kukunin yan doon sa judge, doon sa korte. Tama yon. Kaya lang,
Ma'am, kaya lang, dyan ma'am, sa situation mo, na nakatapos ka na, land bank lang ma'am ang kausap mo dyan kasi sabihin mo sa land bank, ma'am, di ba merong certain amount na nakalagay naman dyan kung magkano lang yung kakaltasin nyo. Kung natapos na yung pagkaltas, dapat ibigay mo na sa akin yan ma'am, sabihin mo sa kanya. Ngayon, kung hindi mo po bibigay yan, pupunta na po kami sa central office ng land bank, para ireklamo kayo, kamo ha? Sige po, sir. Ganun po ang gagawin ko. Thank you.